Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito na lang po tayo sa isang panibagong video natin kung saan ang topic natin ngayon ay bakit bulaan si Ed Lapis Part 2. Ang i-discuss po natin dito ay yung of legal age na siya kung saan ang focus niya dito ay siraan si Yahweh. Nandito na tayo sa part kung saan sino ang nagsuko kay Jesus, bakit hindi siya matanggap ng Yahwistic people. Bakit daw galit ang mga taong naniniwala kay Yahweh kay Jesus. Kung pareho ang tinuro ng ama ni Jesus, kung si Yahweh yung ama ni Jesus, dapat nagkakasundo sila. Kung ang ama ni Jesus ang Diyos sa lumang tipan, dapat nagkasundo si Jesus at ang mga tao. Pero kung ang Diyos ng lumang tipan ay hindi ang ama ni Jesus, ay hindi sila magkakasundo. So, pinapalabas ito ni Ed Lapis na si Yahweh ay nagturo sa lumang tipan na iba sa tinuro ni Jesus. Therefore, si Yahweh ay hindi ama ni Jesus. Kasi kung siya yung ama ni Jesus, pareho daw yung tinuro ni Jesus sa lumang tipan. Ayun yung gusto niyang palabasin. So, again, pinapalabas niya dito na si Yahweh ay masama. Ngayon, merong istorya sa Biblia, isang talinhaga kung saan ipinaliwanag dito ni Jesus. Parang sinamaray siya dito kung ano yung nangyari sa Israel. Ito po yung matatagpuan natin sa Mateo chapter 21 verse 33 to 46. Pakipost na lang po kung gusto niyo pong basahin yung buong Bible verses. Ngayon, simply, ang istorya dito, may isang tao na nagtayo ng isang ubasan. Ngayon siya ay aalis, pinagkatiwala niya to sa mga upahan. So, nung panahon na ng ani, yung mga upahan, hindi nila binigay yung nararapat dun sa totoong may-ari. Instead, yung mga pinadala ng may-ari ay pinagpapatay nila. Kung papansinin natin dito, isa lang yung may-ari at yung may-ari niya may isang anak. Wala pong kalaban na tinuro dito si Jesus na nagturo ng kung ano man. May isang gumawa nung ubusan o may-ari ng ubusan, meron siyang anak. At yung mga inupahan niya dito, pinatay yung anak niya at yung mga lingkod niya. Ayun po yung kabuuan ng istorya. Sa istorya nito, pinapakita ni Lord yung buong katotohanan. Walang problema doon sa Diyos ng lumang tipan. Walang problema dun sa katuruan ng lumang tipan. Ang problema, yung mga tao na namahala dun sa lumang tipan. Wala pong problema dun sa Diyos. Hindi po nagbago yung Diyos. Isa lang yung ama dun. Ang problema, yung mga pinagkatiwalaan ay inangkin yung lupain. So, dito, magkaroon tayo ng dalawang conclusion. Masama si Yahweh at mali ang kanyang turo. Ayon kay Ed Lapis. Ay naman sa Biblia, masama ang mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi yung Diyos yung masama, yung mga pinagkatiwalaan niya. Ano yung tama dito? Siyempre, tama yung Biblia. Mali yung turo ni Ed Lapis. At kung papansinin niyo sige, alis tayo dun sa, wag muna tayo dun sa lumang tipan. Ang tinarget ni Lord doon, hindi naman yung batas ni Moses eh. Hindi naman sa mali yung batas ni Moses. Kung tama si Ed Lapis, napakalaking issue niya na si Yahweh pala ay masama. Hindi pala siya yung totoong Diyos. Hindi dapat binring out niya yun. Pero ang laging focus doon ni Jesus is the wrong interpretation ng mga tao. At yung mga tao mismo, meron silang maling pag-uugali. Yung hypocrisy, ayun yung problema ng panahon na yun. Walang inopen si Lord Jesus na may masamang Diyos o masama si Yahweh. If ever man na totoo yun, dapat inilagay niyo yun kasi sobrang halaga nun. Pero ang tinuro lang ni Lord ay yung kakulangan ng tao, yung pagkukulang ng tao, yung kasalanan ng tao. Ngayon, sinabi niya dito na totoo yung gawain ay pagbibigay, paningin sa bulag, liwanag sa dilim. Yan. So, pinapakita niya dito parang na yung lumang tipan ay kadiliman, yung bagong tipan ay liwanag. Pero actually, again, yung pag sinabi mong bulag o nasa kadiliman, it's not about the law nung panahon na yun yung problema. Yung mga tao, hindi sila sumusunod dun sa batas o yung kautosan ng Diyos. That's the problem. Ngayon dito, bulgaran niya nang sinabi na si Jesus ay pinadala ng pinakamataas na Diyos. Ang Ama at yung pangalan niya ay si El Elyon. So dito sinasabi ni Ed Lapis na hindi Yahweh yung pangalan ng Diyos kundi El Elyon. Ibinigay niya dito yung sa Luke 1:32-33, He will be very great and will be called the Son of the Most High. Also, ginamit niya rin dito yung sa mga demons, yung sinabihan si Lord ng mga demons na, Jesus, anak ng kataas-taasan or Son of the Most High. Okay?
So balik tayo doon. Sabi ni Ed Lapis, yung totoong pangalan daw ng Diyos ay El Elyon at hindi Yahweh. Kaya daw magbasa tayo ng original Hebrew para daw makita natin na ang name talaga ni God ay El Elyon. Pero sige, basahin natin Hindi dapat Yahweh or Tetragrammaton ang lumabas, dapat El Elyon. So magbabasa po tayo dito ng Hebrew at kung titingnan natin, ipapakita ko sa inyo muna yung mga salita na Hebreo na dapat natin tignan. So ito po yung pangalan ng Diyos sa Hebreo na Yahweh or Tetragrammaton. Meron po itong letters na Yod, Hey, Waw, Hey. Ito, sa isang papakita ko sa inyo, may mga nikod na siya. Kasi yung traditional Hebrew, wala po siyang nikod. Walang mga signs, yung malilit na signs, yung mga dots. Wala po. Now, to make it easier sa modern Hebrew, para mas madali natin ma-identify yung mga vowels, naglagay sila ng vowel signs, which are called nikud. Okay? Ngayon, meron dito yung El Elyon. Okay, ito po yung El Elyon. Meron tayong Aleph, Lamed, Ayin, Lamed, Yod, Waw, tsaka Nun. Tapos, yung isa pang pangalan ni Lord dito ay Elohim, kung saan meron po tayong Aleph, meron tayong Lamed, meron tayong Hey, Yod, at Mem. Ngayon po, tignan natin yung Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, kung papansinin nyo dito, puro God yung ginamit. Okay, hindi po gumamit dito ng Lord or capital L-O-R-D. Ano pala, yung capital L-O-R-D sa King James Version, ayun yung pangalan ni Lord na Yahweh. Kapag nakita kayo ng small L-O-R-D, ayun yung Adonai or generic name for Lord. Yung problema kasi doon, kaya yung King James ay ginawang Lord lang, hindi Yahweh. Because of the sanctity of the name, yung holiness ng name, sobrang holy, kaya hindi na nila nilagay dun sa sa translation nila. At actually, yung mga ancient Hebrews kasi, yung interpretation nila nung do not use the name of the Lord your God in vain. Kaya natakot silang gamitin yung pangalan ng Diyos kasi nga sobrang holy siya, kaya bawal nilang sabihin. Kaya yung mga ancient Hebrews, even though tetragrammaton na yung nakikita nila, sasabihin lang nila Adonai. Anyway, balik tayo din sa Genesis chapter 1. Makita natin dito na God yung ginamit. At makita nyo, minarkahan ko na to ng yellow, yung Elohim. So, kapag God, ginamit po dito ay Elohim. Yan, sa Genesis chapter 1. Okay, papakita ko po sa inyo yung buo. Ngayon, sa Genesis chapter 2, dito po, unang lumabas yung pangalan na Tetragrammaton. Hinighlight ko po dito yung Tetragrammaton, yung Yod, Hey, Waw, Hey. Yan, kitang-kita po natin. At dito, minarkahan ko na rin yung may mga Elohim. So, yung God ay Elohim. Yung Yahweh na pangalan, or yung Tetragrammaton, ayan, nilagyan ko po ng marking na red. So, kung papansinin nyo, yung pangalan ng Diyos na Elohim ay kinokonek doon sa Yahweh. Kaya kung papansin sa verse 4, Lord God, Yahweh Elohim. Pagdating nyo sa verse 5, ganun uli, Lord God, Yahweh Elohim. Verse 7, Lord God, Yahweh Elohim. Verse 8, Lord God, Yahweh Elohim. 9, Lord God, Yahweh Elohim. At pag pinanood nyo po yung video ni Ed Lapis, sinabi niya doon na yung mga pangalan ni God ay El Elyon or Elohim or El. So, dito po, malinaw po na sinabi or pinakita na si Elohim, siya si Yahweh rin. Okay? Siya rin po yun. Wala pong ibang Diyos na sinasabi dito sa Bible or may masama, may mabuting Diyos. Wala po. At yung, yun nga, si Rolando Garcia, yung disciple ni Ed Lapis, sinabihan yung demonyo si Yahweh. Okay? So, grabing blasphemy po yun. Kung papansin natin dito sa Genesis chapter 6, winihighlight ko po uli yung Tetragrammaton. Kung papansinin nyo dyan, yan, basta may nakita kayo na Lord, ito yung sons of God, yung Beneha Elohim, yan, minarkahan ko po siya ng blue. Tapos red naman yung sa L-O-R-D or Lord na Yahweh. Okay, pero dun sa likod ang basa po niya is Yehovah. Okay. So dito sa verse 2 and verse 4, ginamit po yung pangalan na Elohim, yung Beneha Elohim. Bene means sons. Sons of Ha Elohim, sons of God. Ayan po, kitang-kita po natin yung sons ay Bene
or Bene of God, Ha Elohim. Tapos sa verse 4, ganoon din po, Bene Ha Elohim, sons of God. Tapos yung pangalan ni Yahweh ay ginamit po for LORD. At ano pala, hindi ko nabanggit kanina dun sa Genesis chapter 2, ang lumikha kay Adan ay si Yahweh. Kita-kita po natin doon. 'Di ba? Hindi ko pala na-discuss. Ayan, kung papansinin po natin, yung gumawa mismo kay Adan, dun sa hardin ng Eden, ay si Lord God or si Yahweh Elohim. Kaya isa lang po yan, mga kapatid. Dito naman tayo kay Abraham. Si Abraham naman po, yan kung makikita natin, sa Genesis chapter 22, binanggit po uli yung pangalan ni Lord. Okay? Dito, minarkahan ko po uli yung red ay Yahweh or Yehovah. Tapos, blue naman po for God, yung Elohim. Yan po, kitang-kita natin. In-address po dito si Lord, si God, na ang name niya is Yehovah or Yahweh. Sa Exodus chapter 3, kung papansinin natin, ginamit na naman po dito yung pangalan ni Lord. So, yung mga blue po dito ay yung ginamit yung name ni God. At kung papansinin po natin, yung mountain dito, Mountain of God sa verse 1, yan. So, dito po sa Hebrew ay El Har Elohim. Tapos yan, sa verse 2, verse 4, tsaka verse 7, ginamit po yung tetragrammaton ulit as name ni God. Okay po? Tapos, dito sa verse 6, kung papansinin natin, yung God dito, hindi Elohim yung ginamit, pero Elohe. Yan, sabi diyan sa verse 6, sabi dito, Anoche Elohi Evika, I am the God of your father. Elohe Avram, Elohe Ishak, Jacob. So, yun po, ginamit po dito is Elohe. Pero yun, same lang yan eh. Alam ko possessive lang kasi yung yung Elohe. So, yun. Elohim, Elohe, El, that is the term for God. Sa Joshua naman po, makita po natin dito, yung ginamit na naman po yung Lord. Okay? Ginamit ko dito yung Joshua chapter 24 kasi gusto kong ipakita dito, especially dun sa verse 16. Mamaya we will dwell on that more. Na ginamit yung Elohim for gods. Sa verse 16, kung papansinin nyo, na, and the people answered and said, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve the other gods. Yan, so kung papansinin nyo, ginagamit yung Elohim also to describe other gods, pagan gods, dito po sa verse 16. Makita po natin yan. Next, dito tayo sa 1 Samuel chapter 3. Malinaw po dito na, yun, ginamit na naman po yung name ni Lord or ni Yahweh or ni Yehovah dito sa Samuel chapter 3. No, si Samuel po ay bata pa. So, yung sinabi ni Ed Lapis na na hindi ito yung totoong Diyos, ibig sabihin naliligaw to lahat ng mga tao na to. Simula kay Adan hanggang kay Abraham, hanggang pati si Noah, pati si Joshua, pati si Samuel. Wala lang, parang how arrogant are you para magkaroon ng ganong di ba? Magkaroon ng ganong conclusion. Sa Psalms 23, makita po natin dito si David. Ginamit niya po, ito 2 times lumabas yung Lord sa sa Psalms chapter 23, sa verse 1 tsaka sa verse 6. Makita niyo po yun, yung capital L-O-R-D. So yung ginamit dito ni David is Yehovah Roi. So the Lord is my shepherd. Kung direct translation yan, Lord Shepherd or Lord is my shepherd. Or Yahweh Shepherd. Ayun po yung literal translation yan. Tapos sa verse 6 yan ginamit, House of the Lord, Viveth Yehovah. Yun po yung ginamit dito. So, si David, ang tingin ni David, or yung pagkakaalam ni David sa pangalan ng Diyos ay Yehovah pa rin or Yahweh pa rin po. Ito sa Isaiah 40, ito ginagamit ito ng marami, yung waiting upon the Lord eh. At kung papansinin nyo, yung ginamit na naman po dito ni Prophet Isaiah is Yehovah or Yahweh. Yan nilagyan ko po ng markings dyan. So, dito ang daming comforting Bible verses, Tapos connected kay Yahweh. Si Ed Lapis, kinokonek niya lang lagi sa pangit na Bible verse, di ba? So, kitang-kita po natin dito sa Creation Covenant,
Yehovah or Yahweh yung ginamit. Sa Noahic Covenant, Tetragrammaton din. Abrahamic Covenant, ginamit din nilang Tetragrammaton. Sa Mosaic Covenant, Old Testament, Psalms and the Prophets, yung pa rin po yung ginamit po na name. So, these holy people, these peculiar, mga taong special, ginamit po nila yung Tetragrammaton to address the God of Israel. 'Di ba? So, and we know na ano, 'di ba? Sabi ni Lord Jesus, kung maalala nyo na yung scripture sa hindi pwedeng mabali o hindi pwedeng magkamali. So, hindi nagkakamali itong mga tao na to sa paggamit ng Yahweh to address the God of Israel or the God of this whole world. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi LL yun ang name ni God. Kung pupunta tayo ng Psalms chapter 138, sinabi dito sa verse 2, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness, for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. All thy name. Pag pumunta tayo dito sa Hebrew ng Psalms chapter 138, sabi dito, thy word above all thy name. So, dito medyo baligtad lang pero same lang po yan. So, sabi dito, Al-Kalosh, meaning above all, tapos Shemech. So, Al-Kalosh Shemech, ibig sabihin nun, above all name. Tapos yung dulo, Imraketa. Sa English lang kasi, sa English ang nakalagay, thy word above all thy name. Pag tin-translate natin siya ng diretso sa Hebrew is above all thy name, your word. Ayun po yung gusto niya sabihin. So, maraming pangalan si God. Kaya lang, dito sa Psalm chapter 138, ang itinaas siya daw yung kanyang salita sa lahat ng kanyang pangalan. At ano yung mga pangalan ng Diyos? Makita natin dito, hindi ito lahat pero marami dito yung pangalan ng Diyos. Yan, kung papansinin nyo dito, nilagyan ko na rin po ng markings yung mga pangalan dito ni Lord. So, yung L, kitang-kita nyo po dun sa Hebrew name niya na meron siyang Aleph Lamed. Doon naman po sa Yahweh or Yehovah ay yun, Yod Hey Waw Hey. So, ito po yung mga pangalan ng Diyos at itinaas siya daw yung kanyang salita sa lahat ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, kahit anong papuri mo sa Diyos, ang titignan niya palagi kung sinusunod mo ba yung kanyang salita. Amen? Kasi ayun yung topic sa Psalms 138 He will praise the Lord or he will praise Yehovah or Yahweh. At sabi niya, alam ng Psalmer dun sa 138 na mas mataas yung salita niya kaysa kanyang mga pangalan. Kahit anong sabi mo, kilala ko si Lord, alam ko si Lord, pero kung hindi ka sumusunod sa kanyang salita, nonsense din kasi ayun yung pinakamahalagang itinaas ng Diyos sa lahat. At yung amazing thing is, ang pangalan ni Jesus is the Word of God sa John 1:1, di ba? Tapos pagbalik niya ng Revelation 19, dala niya na naman yung pangalan na Word of God. Ngayon, anong name yung mas mataas or mas specific? Okay? So, paano natin malalaman saan dyan yung general name at saan dyan yung specific name? So, onting example lang para madalian tayo. General name, tao, teacher, doctor, nurse, barangay captain, tanod. So, those are titles. General names po yun. Okay? Ang specific name po is, yan, Bogart, Brando, Barney, Bernie, etc. Kung ano yung pangalan mo, di ba? Ngayon, ano yun dyan? Doon sa mga names na yon, ano yung mas kinikilala na general name or specific name? Yahweh ba or El? Kung papansinin natin, kanina dun sa Joshua, di ba? Ginamit yung Elohim for the term God. Dito sa Exodus chapter 12, ganoon din po yung ginamit. Okay? So, kung papansinin natin dito sa Exodus chapter 12, yung ginamit dito for the word gods of Egypt, okay, ay Elohim po. Ang ginamit po dito ay Elohim. So, basahin po natin. We have veres Mishraim valaya heze. For I will go through the land of Egypt in that night. Yung Mishraim po dun yung Egypt. Wiketi kalbekor beres Mishraim. And will smite all the firstborn in the land of Egypt. May Adam wead behema. Both man and beast. Uvekal Elohe Mishraim. Yan. Uvekal and against Laban, Elohe. Ayun na, ginamit na naman yung gods or yung God ginamit na naman yung El
para dun sa gods of Egypt. Elohim Mishraim. Kaya kung papansinin nyo yung, ayun nga, Elohim is subject, pero kapag ginawa siyang possessive, like the gods of Egypt, Elohim yung nangyayari. Nagbabago yung suffix niya. So, sa last po, sabi dyan, Shephatim, ani Yehovah. Ayun po yung ano. According dun sa sa nikod na nakalagay. Yan, so kung papansinin natin, doon sa Joshua chapter 24, dito sa Exodus 12:12, ginamit po yung Elohim or Elohe for for false gods. Okay? I'm not saying na pag Elohim is is false gods. Hindi po. Wait lang po. Pahintay po nung explanation natin. Doon naman tayo sa Exodus chapter 20. Kung papansinin niyo po dito, again, yung God ginamit is Elohim. Tapos, ginamit na naman, sa verse 2 po, ginamit po yung I am the Lord. Okay? Ginamit po dito ay yung Tetragrammaton. Dito naman babasahin natin yung Exodus 20 verse 2. Verse 2 na lang yung basahin natin. So game, sabi dito, ano kay Yahweh Elohecha? Or ano kay Yehovah Elohecha? I am the Lord your God. Asher Hositika Me'eres Misraim, who brought thee out of the land of Egypt, Mevet Abadim, out of the house of bondage. Out bondage yun eh. Yung kung literal translation. Next, dito tayo sa last. Sabi dyan, Luyi Lecha Elohim Ahirim Alpanaya. Yan, thou shalt have no other gods before me. So kung papansinin po natin dito, nung in-address yung God of Israel, ang ginamit po is Yehovah or Yahweh, pero nung in-address po yung other gods, ang ginamit naman po is Elohim. Again, hindi ko sinasabi na si Elohim yung false gods. Hindi, kaya lang kasi, papansinin po natin, pag gods, basta general term na gods, ang ginagamit po ng mga Hebrews is El. Okay, either Eloha or Elohim or Eloheka. Bakit? Kasi yung name po na El or Elohim is a general term for God. Kaya pag ginamit nila yung El or yung Elohim for false gods, to address false gods, it is not blasphemous kasi nga ayun yung general term nila. Pero pag patungkol po ito sa Diyos ng Israel, never mo makita sa Biblia na ginamit nila yung Yehovah or yung Yahweh in Tetragrammaton, yung Yod-Heh-Waw-Heh sa ibang Diyos. Wala ka pong makikitang ganong senaryo. Bakit? Kasi Yahweh is the specific name of the God of Israel. Kaya hindi ito pwedeng gamitin for other gods. Nagiging blasphemy po pag ganun. Ngayon sa King James Version, kung papansinin nyo, yung capital L-O-R-D, it's not actually meaning na Lord or Panginoon. Ang ginawa lang nila doon, nung mga nag-translate ng King James Version, pinalitan nila yung Yod-Heh-Waw-Heh or yung Tetragrammaton into Lord because of the yung natatakot sila doon sa holiness ng name. Or ayun nga, kasi masyadong banal din yung name. So, yung Panginoon talaga or Lord, ayun yung small L-O-R-D. Ito po ay para i-address yung tao lang or yung mortal lords. Kaya malalaman mo kapag yung name na talaga ni God yung ginagamit or just a plain Lord. Okay? Ngayon, ano yung Hebrew term for yung Lord lang, Panginoon? Okay, boss. Ano yung Hebrew term nila doon? Adonai po yung ginagamit nila. Okay, so ito po, punta tayo sa Genesis chapter 32 verse 4-5, kung saan si Esau to tsaka si Jacob, tinawag na Lord ni Jacob si Esau. At kung papansinin niyo po, hindi ginamit yung YHWH or yung Yod-Heh-Waw-Heh. Ang ginamit po dito is Adonai. Okay po. Tapos sa 1 Samuel 25:25, kung saan si Abigail tinawag na Lord si David, hindi rin niya po ginamit yung sacred name ni God, kundi yung Adonai lang din po. At again, yung mga Hebrews, kapag pinopronounce nila yung Tetragrammaton, Adonai pa rin sinasabi nila. Not because ayun lang yung meaning nun, kasi nga they are afraid to use the name. Kasi nga sobrang holy po nun. So yun nga, si Jacob, tinawag niyang Adonai si
si Esau, yung kapatid niya. Si Abigail naman dito, tinawag na Adonai si David. Again, it solidifies the fact that Yahweh or Yehovah ay yung specific name ni God. Hindi mo siya pwedeng gamitin kahit saan. Unlike yung El, pwede mo siyang gamitin for other things. Kaya kung pabigatan ng name, ano yung specific name ni God? Yung tetragrammaton, hindi yung El. Halimbawa, yung salitang bata, boy, boss, pwede mo gamitin kahit kanino yan. Kasi nga, general name lang yan. Pero example, yung name na Bogart, di mo pwedeng gamitin kay Brando kasi hindi niya specific name yon. Ngayon, yung ginagamit ni Ed Lapis, yung nasa look, wala namang problema kasi yung LL yon na name. Si God din naman talaga yun eh. Pero punta tayo ng Genesis chapter 14 verse 22. Ito yung ito yung kinausap ni Abraham, yung hari ng Sodom. So, basahin po natin. Waymer Avram el-Melech Sedom. And Abraham said to the king of Sodom, Harimote yadi el-Yehovah, I have lifted up my hand unto the Lord. Yung L-O-R-D doon, tetragrammaton niya na, all capital L-O-R-D. Tapos ito na, sabi dito, El Yahweh El Elyon. The Lord, yung Lord dito again is Yahweh. Yahweh the God Most High. Samayim Wares, Maker of Heaven and Earth. Ang bigat dito sa sa Genesis chapter 14:22 kasi tinawag ni Abraham si Jehovah or si Yahweh ng El Elyon. 'Di ba? Jehovah El Elyon ang sinabi ni Abraham. Ngayon, ito yung problema natin. Para kay Abraham, sino si Yahweh? Sabi ni Abraham dito, si Yahweh daw, si El Elyon. Pareho lang sila. Hindi magkaiba yun. El Elyon is the more generic name for God the Most High. Anong pangalan ng God the Most High? Parang ganito lang. Sino ang pinakamagaling na pulis? Si Cardo. Parang ganun. Sinong Pilipino ang pinakamagaling sa boxing? Si Pacquiao. Sino yung pinakamataas na Diyos? Si Yahweh. Ganun lang po yun. Ngayon, kanino ako maniniwala? Kay Abraham na kaibigan ng Diyos o kay Ed Lapis, di ba? Ngayon, punta tayo dito sa sa paano natin malalaman ano ang name ng Ama. Ano ba talaga? Another, to solidify our claim. Ano ba talaga yung pangalan ng Ama sa pamamagitan ng Bagong Tipan? Ngayon, punta po tayo dito sa Greek, okay? Ang name ni Lord sa New Testament ay Jesus. Meron po itong letters na Iota, Eta, Sigma, Omicron, Epsilon, tsaka Sigma. Yung Sigma po, dalawang letter niya na maliit eh. Nag-iiba siya. Pag dulo na yung Sigma, magiging parang S na siya. So, yun po. Itong Iota, Y po yung tunog niya. Kaya Jesus. Ngayon, naging Jesus po siya as, nag-evolve yung language. So, ngayon, yung name na Jesus, galing po sa Hebrew word na Yeshua, or Yahushua. Okay? So, may mga different variations kasi yan. Parang sa atin din. Halimbawa, dito sa atin, di ba, sa Pilipino, kumari, Pedro, Pedring, yung mga ganun, di ba? Kumari, Andrew, Andres, Andre, Andoy, yun. Puro Andro lang po yun. Ngayon, same yan sa Joshua, yung Yeshua, or Yahushua. Same yan sa Joshua, as in Yahushua in Hebrew. Yung Isaiah, parang binaligtad lang po yan. So, Yeshayahu or Yeshaya. So, tingnan po natin yung meaning nung Yah is salvation. So, Yehoshua, Yah, Shua, Yah, yung pangalan ni God, si Yahweh, Shua, salvation. So, Yahweh is salvation. Ayun po yung Joshua. Yeshaya or Yeshayahu ay Yesha, salvation, Yah, God, si Yahweh, ay yung tagapagligtas. Ayun po yung word na Isaiah naman or yung name na Isaiah. Ngayon, nung bumaba si Lord Jesus dito, ang ginamit niyang name is Yahushua. Okay? Merong root word nung Yah or Yahweh. Ba't hindi Elshua? Kasi nga po, general name yung El. Mas mababang name yung El. Ang talagang mabigat na name ni God, yung specific name niya is Yahweh or Yehovah.
Ayun po yung yung mas mabigat na name ni God. Ayun din yung gamit ni Lord Jesus nung nandito siya. Ngayon tingnan natin, analyze natin tong name ni Yehoshua tsaka yung Yahweh. Kung papansinin nyo, meron silang same root. Okay? Yung first letter nila is Yod, tapos yung second letter nila is Hey. So, Yah. Okay? Kaya ayun po yung yung name ni Jesus. Yah is salvation or Yahweh is salvation. Kaya paano mo sasabihin na kalaban ni Jesus yung Yahweh? Pangalan niya nga yung dala niya dun eh. Sinasabi niya sa atin, sa buong mundo, si Yahweh ang kaligtasan. At dito, medyo maging symbolical tayo. Yung unang letters po ng mga tao nun ay pictogram. Okay? Tapos nag-evolve siya into letters. So, i-analyze natin yung Yahweh. Okay? Na yung Yod, Hey, Waw, Hey. So, ito po ay merong Yod. At tapos, yung symbol po niya ay kamay, hand. Tapos, meron po tayo dito na Hey, na ang ibig sabihin nun is behold, tignan, masdan. Ayun po yung ibig sabihin nun. Meron tayong wow. Ang wow po ay pako or nail or hook. So, kung mapansin niyo, tinan niyo yung meaning Yod, hand, hey, behold, wow, nail, hey, behold. So, parang sinasabi sa atin dito, ang aking kamay, masdan nyo. May pako ang aking kamay. Ayun yung gusto sabihin. Ano ba nangyari kay Lord Jesus? Ayun no. Di ba? And it was prophesied sa Psalms chapter 22. Kaya ngayon, death ni Lord Jesus is prophesied sa Psalms 22. Ngayon, ano yung sabi ni David sa Psalms chapter 23? Balikan po natin yon. So, basahin po natin, sabi po dyan, Mizmor le David, a Psalm of David. Yehovah Roi, the Lord is my shepherd. Again ang ginamit po dito ni Lord Jesus na pangalan for his shepherd is Yahweh. Sinasabi niya si Yehovah or si Yahweh ay yung kanyang shepherd. Loexar, ibig sabihin, hindi siya magkukulang or I shall not want. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa Greek, sa John chapter 10 verse 11, sabi po dito, Ego eimi opimin o kalos, I am the good shepherd. Opimin o kalos, the good shepherd, tin pisikin avtu, tithisin, give it or lay down, iperton porovaton, so for the sheep. So, sinasabi dito ni Lord Jesus na, opimin o kalos, I am the good shepherd. Ego eimi opimin o kalos, ibig sabihin, I am the good shepherd. So, siya yung shepherd na iniintay ng Israel, na sinabi ni David. Sino ba yung shepherd ni David? E di si Yahweh. At kung papansin niyo, anong meaning ng pangalan ni Yahweh? 'Di ba? My hands behold, nails behold. So si Yahweh na shepherd ni David, sinabi ni Lord, ako yung mabuting pastol. At kung papansin, 'di ba sinabi ni Lord, walang ibang mabuti, ang Diyos lang ang mabuti. So parang tinaasan niya yung standard ng good. Si God lang yung good. Tapos at the end of the day, parang sinabi niya na, ako yung good shepherd. E di ako rin yun. So yung shepherd ni David, okay, yung shepherd ni David, ay si Yahweh. At si Yahweh, yung name ni Yahweh, ay sinasabi yung mangyayari kay Lord Jesus. At si Jesus yung representation ni Yahweh dito sa lupa. Amen. At kung papansinin nyo dito sa sa John chapter 10 verse 30. Okay? Sinabi dito, I and the Father are one. So, sino yung Father ni Lord? 'Di ba? Din nandun sa root name niya. Ano bang root name niya? Yah. Sino ba yung shepherd ni David? Di si Yahweh. So, si Yahweh, since si Yahweh tsaka si Jesus, sila iisa lang. So, si Yahweh tsaka si Jesus, yung pastol ni David. 'Di ba po? Kaya hindi sila magkaiba, hindi sila magkaaway. Kaya yung sinasabi ito ni Ed Lapis sa basahin yung Hebrew. Binasa natin yung Hebrew. At walang discrepancy sa pangalan ni Yahweh at ni El Elyon. Sila lang din yun. Ang problema, ito. Generally, lahat po ng mga banal na tao ng lumang tipan, ang tawag sa Diyos nila as in specific name is Yahweh. Tinatawag din nilang El Elyon. Tinatawag din nilang Elohim. Tinatawag din nilang El. Okay? Pero general name yon. Pero kapag talagang specific name ng Diyos, Yahweh talaga yung ginagamit nila at bawal nilang gamitin yun to address other gods, unlike yung El. Ngayon,
So, kung resource person lang, okay, so tayo, sino ang mga resource persons natin? Bakit naniniwala tayo na ang name ni God ay Yahweh or Yehovah at si Yahweh ang ama ni Lord Jesus? Lahat ng mga tao sa Old Testament, si Adan, si Noah, si Moses, si Joshua, mga prophets, si David, etc., etc. At si Lord Jesus mismo, ang dala-dala niyang pangalan, di ba? Yah, di ba? Or Ye. Yod, Hey. Ayun kagad yung dala niya. Hindi Aleph, Lamed. Tapos, so sino yung yung resource person ni Ed Lapis? Okay, maliban kay Angel Gabriel. Actually, yung mga Old Testament holy people, 'di ba? Yung mga saints sa Old Testament. LL yun din naman tawag nila kay Yahweh, 'di ba? Isa lang 'yun. Ngayon, sino yung yung pinaniwalaan ni Ed Lapis na hindi Yahweh kundi LL yun yung pangalan, 'di ba, ni God? Yan, yung mga demonyo. Pinuri niya eh. Buti pa daw yung mga demonyo, alam yung pangalan ng Diyos eh. 'Di ba? So kapag kumontra sa doktrina ni Ed Lapis, demonyo, religious, mapang-ape, 'di ba? Pero ang demonyo kapag umagri sa kanya, pupurihin po ni Ed Lapis, 'di ba? So, mas pinapaniwalaan pa ni Ed Lapis yung mga demonyo kaysa dun sa mga banal na tao. At ano yung problema ngayon ni Ed Lapis dito? So, number one, cherry picking. Meron siyang doktrina, tapos kukuha siya ng mga Bible verse na sumusuporta sa doktrina niya. Then yung mga Bible verses na hindi sumusuporta sa doktrina niya, i-reject niya. Ayun po ay gawain ng isang mapandayang tao. Namimili ka lang nung papakinggan mo, namimili ka lang nung kakainin mo. That is very, very wrong. That is very deceitful. Pandaraya po yan. So kapag kapag po tayo ay nag-cherry pick ng Bible verse, then deceiver din po tayo. Okay? Hindi tayo na-deceive. We are deceivers. Kasi tayo mismo gumawa nun eh. Di ba? Let us say na nagbasa siya ng Hebrew. Binasa niya yung Hebrew. So, chinerepick niya lang din yung mababasa niya doon, di ba? Hindi niya binasa yung buo. And sa mga susunod na videos natin, may mga ipapabasa po ulit, may mga babasahin po ulit tayo. Tapos, yun, papakita natin na mga chinerepick niya lang po yun, yung mga Bible verses na ginamit niya doon. Problem number 2 ni Ed Lapis ito. Napanood niya, may nabasa siya, may nakakwentuhan siya, sinabihan siya ng gano'n, naniwala kagad siya. So dito, he is deceived. Okay? Tinanggap niya, and at the same time, siya, pretender. Kasi sinabi niya, nabasa niya daw yung Hebrew eh. So it's either nabasa mo, chinerepick mo, or nung binasa mo, tinanggap mo lang yung sinabi nung kausap mo o nung napanood mo na hindi mo talaga fully binasa. Which is, that is very unintelligent way to read the Bible, di ba? O kaya nagpe-pretend siya na nabasa niya yung Hebrew, pero hindi niya naman talaga nabasa. Actually, may mga taong ganun, yung pag alam nila, hindi mo alam yung isang bagay. Tapos, babalandrahan ka ng mga technical na bagay. So, syempre, mapipressure ka na. Naglagay na siya ng authority sa'yo. So, parang ganun din si Ed Lapis. Nung nilalatag niya yung doctrine niya, sinabi niya na, dapat kasi binabasa niya yung Hebrew para ganito, ganyan. So, nakapag-set siya ng authority doon sa mga nakikinig sa kanya. Uy, Hebrew? Naku, si Ed Lapis nagbabasa ng Hebrew. Ako hindi, kaya tama talaga siya. Ganon, may ganun kasing, may ganun kasing pressuring effect. Okay, na gumagamit ka ng highfalutin words or nagbibigay ka, nagpe-present ka ng isang very technical process para magkaroon ka ng intellectual dominance sa kausap mo. Tapos yun, bragging na rin. At the same time, na rin siya, deceiving na rin. 'Di ba? Parang si Rolando Garcia. Sabi, disciple niya daw yun. Sabi lang kung totoo. Ngayon, tingnan nyo 'di ba, naniwala si Orlando Garcia kung totoo na o sabihin natin, hindi sila mag-disciple pero pareho silang naganoon. May video si Rolando Garcia, sinabihan niya ng demonyo si Yahweh. 'Di ba? Oh. Paano mo masasabi yun kung totoong na unawaan mo yung Hebrew? Meaning, you are pretending.
you are pretending to know. You are too lazy to study. Ano ba talaga yung sinasabi ng text? So, yun yung dalawang problema ni Ed Lapis. It's either he deceives people or he is also deceived. He is cherry picking or he is a parrot. Ayun lang po yung yung conclusion ko dyan. At pakibasa na lang po yung last picture dyan, kaya na po bahala magbasa. Pero yon sa part 3 po natin, abangan po natin yung part 3 dahil marami pa po tayong i-discuss. Actually, parang nasa 15 minutes pa lang ako nung preaching ni Ed Lapis. So, yun po. I hope magsisi si Ed Lapis sa mga sinasabi niya dito kasi that is fully blasphemous. So, yun po mga kapatid. At huwag tayong gumaya doon. Mag-pray tayo ng Holy Spirit para maunawaan natin yung salita ng Diyos. Kasi kapag po tayo ay walang banal na Espiritu na mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan, maliligaw po talaga tayo. Huwag po tayong tumingin sa tao, sa simbahan, etc. Tumingin tayo sa katotohanan ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa Proverbs, better is the little with the fear of the Lord than great treasures but trouble therewith. So, ako okay lang mag-isa ako, 'di ba? O kaya konti lang kami basta tama yung pinag-aaralan namin. So 'yun, see you on part 3. Let us enjoy and learn on this rabbit hole. So God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti niya sa atin.